Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Baba mo huna natin ng music, ano? Okay, wala na muna music. Okay, kasi baka matitect po ni Facebook yan, papakialaman naman mo tayo. Alam niyo kasi kung minsan, sa YouTube or sa Facebook, pag medyo gumamit ho tayo ng ating mga, ito bed, I call that a bed, instrumental ho yan, Bruce Hornsby. And that's the way it is. Na ginamit din ho ni Martin, kaya Martin Andanar nga pala, kasamahan, ngayon ho secretary na ho siya ng Presidential Communication Operations Office. Tayo ho rito sa Radyo 5, ngayon ginagamit ho natin to rito, pero sa kabilang stasyon pa, background music na ho namin yan. Doon pa ho kami sa UNTV noon. So, kumusta nga pala si Daniel Razon, kaibigan ho natin, the best friend ho natin yan, sa kabilang stasyon. I like yung kanyang programa ho, yung programa niya ho na Get It Straight with Daniel Razon. Diretso ang tanong, yun ho, mga tanong. Kung titingnan ho, nauna pa ho si Daniel Razon sa kanyang programa ho na Get It Straight at bawal ang pasaway, kaya lang nakuha ho ni Maring Winnie, ako ho talagang saksi ho dyan, saksi ho ako. Kung pag-uusapan, mas nauna ho si Daniel. Kaya lang tinuloy niya lang ho, Get It Straight with Daniel Razon, bawal ang pasaway. Kinuha ni Maring Winnie yung pasaway, bawal ang pasaway, nilet go ni Daniel. Kaya lang, nandun pa rin ho yung kanyang, sabi nga ho natin, Get It Straight. Oy, Daniel, kumusta ka dyan? Kumusta yung katsokaran natin dyan? Kami ho, may mutual respect ho kami ni Daniel Razon. Yan ang mga journalist. Wala hong satsatan, wala hong bakbakan, hindi ho na ginigiba ang kapwa mga journalist din. And I will not take a cheap shot on anybody pag ganyan ho pag-uusapan. Pag kayo'y nasa parehong larangan, maliban na lamang kapag ikay kinante. At may ikay gumawa ng isang bagay na inumpisahan mo, you fire the first shot. Well, o baro, stand down! Ibig sabihin, wala hong putukan. Kami lang ho, ako'y nagbibig kasi baka sabihin nyo, ano nangyari? O di, I have to let you know, you're my followers overseas and have to let you know exactly what's going on. Anyway, diretso na ho tayo. Martes ho ngayon, 20 ho ng Hunyo. Kumusta mga suki ho natin sa Mindanao? Kamutiha sa Mindanao? May buntag. Chabacano, buenos dias. Well, doon ho, maupay na aga. Okay, say, dami ho na. Babatiin na ho natin. Maayong aga. Sa mga maayong aga mante. sa Bacolod. Ayawan natin sa iba hong mga lugar na kung saan dito sa Luzon, mga suki ho natin. Yung mga nasa sasakyan ho nila na kapag medyo pagdating ng oras, nililipat na ho nila. Dahil pakinggan natin si Bentulo. Thank you nga pala sa inyong tiwala. At doon ho sa mga Grab at sa mga iba pa dyan na mga taxi. Kumusta ho kayo? Mga taxi squad na lapit din ho kay Tool Rafi. Yung mga nagsasauli na mga nakikita ho, hindi pinakikialaman. Kumusta ho kayo? Mga suki ho natin. Basta't kami ho, pag sinasabing may mga followers ho kami, malaki ho followers ho namin pag nag-uusapan. Pagdating ho dun sa mga brothers ho, pag sinabi kong Tulfo Brothers, identify agad yan, si Ben, si Rafi, si Erwin. Alright? So, kami ho'y nakilala doon ho sa T3. Kaya pag Tulfo's Trio sa 5 noon. Ngayon, kasama pa rin kami. Kaya lang, ala na ho yung programa na yon. At dyan ho sa programang T3 ay KP na ngayon. Kilos Pronto, Erwin Tulfo, Ben Tulfo, and Alex Santos. Mamaya alas 5 ng hapon. Alam nyo na ho yan sa Facebook page ho ng Kilos Pronto. Jesus Maria Joseph. Kinakailan ko pa ba sabihin yan? Kinakailan pa ba sabihin kung anong istasyon? Doon. Kung sa istasyon ng pag-uusapan, nandito ako sa 5. Alright? Pag magbilang ka, 1, 2, 3, 4, 5. Wala ho tayo sa 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Anyway, diretso na. Ano ho ang pinaka-national pastime ho natin? National pastime? Gusto niyo malaman? In the USA, it's called the national pastimes, the baseball.
Sa Pilipinas, the national pastime is politika. At the national pastime sa mga probinsya, politika na may halong chismis at may halong showbiz. Pag pinaghalo mong politika, chismis, and showbiz, isang ano na yan, isang kumbaga, kompletos recados ka na. Meron na akong kasamahan ho dati na, you know, would you believe it, in way back in 1999 and in 2000, I was a consultant for a political, which is a mayor. Pangalan niya si Joey. And ako ho'y parang consultant niyo ho. For that matter, I don't want to talk about the past because the past does not equal the present and the present would always determine your future. Marami ho kasing iba na bubuhay ho sa nakaraan. And they will keep on binubuhay ho yung kanilang nakaraan. The glory days, kung tawagin. Yung mga bakas ng kahapon binabalik. Yun ho mga tao na yun may denial syndrome. Alam niyo ho ba kung anong denial syndrome? Ayaw ho tanggapin na hindi na ho sila viable. Yan ho yung mga sakit ho ng mga artista. Talagang pilit nila sarili nila kahit hindi na sila viable. Nawala na ho yung market demographics ho nila eh. Nawala na ho yung mga followers na nila dahil lumaki na, kumbaga parang laruan, nakalakihan mo na eh. Sawa ka na eh. Kung ikay sikat ng araw, ito ho'y particular ho pagdating sa showbiz. Kaya marami ho mga luhaang mga showbiz personalities because they're so used to, you know, sabihin natin being, well, idolized and as always being followed, and all of a sudden they woke up one day, 15 years passed, they're no longer viable, and they still believe that they are, and they keep on talking about the glory days, at talagang pilit ho na ibinabalik yung bakas ng kahapon. Dear Kuya Ben, ako ho'y natulog ng matagal lang at ng pagising ko, ay nakita ko na iba na ang mga tao. Lahat na inarte ko, lahat na mga tsuwari-wara, chorba-chorba, ek, hindi na tinatanggap. Ano pong aking gagawin? Tawagin mo lang ako, Showbiz X. Showbiz X, makinig ka. Kasasabi ko lang. Ay, monologue to, monologue. Kaya hanggat sikat pa kayo sa showbiz, sagad-sagarin nyo na hanggat buto. Dahil pag wala na, ala na talaga. Kahit nakutkutin mo ang isang kalderong may bahaw dyan, tutong na yan, unless kung talagang gusto mong tutong, well, sabawan mo ng mainit na sinasabing, sabaw na bulalo, lulutang yung tutong may kumakain noon. Tanong mo si Trillanes, si Sundalong Kanin. Si Cyril, kabisado ni Cyril yan. Sabi niya, Sir, pagtutong, masarap. Ano hong ginagawa ni Ben Tulfo ngayon? Storytelling. And then connecting ho yung sinasabing denial syndrome so that you'll have the interest that we're talking, nare-relate nyo ho ba ang aking mga sinasabi? Follow me here. Pag hindi ho natin pinag-usapan dito ho sa Bitag Live, wala hong saysayan. Everything that we talk dito may laman and read between lines and you will find a neuro-associative conditioning na sinasama ho natin into one and makaka-relate ho kayo. If you keep on listening, you'll be addicted to this kind of a program. Alam ko ho kasi mga tao may sawa factor din eh. So tinitimpla ho natin na para wag ho tayong pagsawaan. Para mga showbiz, mga tao, pinagsasawaan ho sila. Hindi ho nila matanggap. Kaya kuminsan marami sa mga showbiz na kuminsan sa dami-daming mga palabas noon, poor pa rin sila. Dahil akala nila, you know, every day is a holiday. Every day, you live like a king and you die like a pauper. I mean, poor. Dahil hindi mo pinaghandaan. Well, iba ho sa media. Sa media ho kasi, you know exactly when you reach the top and then you know how to take care of your demographics because they're following you, not because of your ekan, kachorba-chorbahan. They follow because you have this. They follow that everything that you say has something to do in actuality. Yung mga nangyayari sa mundong kanilang ginagalawan, nakukonect mo. Tulad ng sinasabi ko, politics. Ang politiko ho ngayon sa atin, ito ho yung sinasabing national pastime. At marami ho nagpapansin. Pag hinaluan mo ng showbiz, hinaluan mo to ng sinasabing chismis, there you go. At least,
everybody knows something about. Ano yun? Sa larangan ho ng politika, dalawang bagay lang ho. Nasa bandang kaliwa ka, mga dilawan, nasa bandang kanan ka, ikaw yung nasa mga tinatawag nilang trolls. The Dutertards, trolls. Pag sa kabila ka man, dilaw, yellow tards. Ngayon, kumbaga, either you with us or you against us. Ganyan hong labanan. O ngayon, anong ibig sabihin ngayon? It's like national pastime. Ano bang team mo? Team administrasyon, team yellow. Naintindihan niyo yan. Can you relate this? Parang basketball ho eh. Oh, hindi ba? Anong team ka ba? Yun lang ho. Kaya ito namang team ng dilaw. Sige, gawin ha. Team ng dilaw, nagpapapansin ho sila. Lahat na ho ng bagay na ginagawa ho nila, mapansin lang. Halimbawa, itong si Riza Hontiveros, pasintabi, baka may magagalit na naman dyan, defender, yellow lover. Yellow, mellow, yellow submarine. Tulad nitong isa na bawal nga pala stand down, hindi ba? Okay, stand down. I'm not gonna say anything. Okay, sige. Yellow, pareho nitong isa. Nasa kanya ho yung momentum. Sino ho siya? Si Riza Hontiveros. I mean, I don't blame her because she must have an advisor to say, Senator, nasa buwelo ka, nakabuwelo ka. Lalo-lalo na nang nag-viral. Ano yung nag-viral? Aba, yung nag-viral yung invasion, pagkakaiba ng rebellion. Pabatiin mo nga si Riza. Si Riza, okay na. Ang inyong napapanood na wala namang picture, tunog lamang. Ayan. Ngayon, kung kayo'y nanonood sa amin sa TV, makikita nyo ang itsura. Okay. Ostrich. Alright. Do you know, Riza, that nababasa ko na ikay na may momentum. You keep the momentum going. Tama? Kaya naman kung anong pinagsasabi nito after doon sa sinasabing kapalpakan. Ayun doon sa issue pala. Sorry Nakaka-insulto ako. May nagdedepende naman. Meron naman taga pagtanggol ka, hindi ba? Okay lang pagtanggol ka lang problema. Ako naman, ina-analyze ko lang. Gusto ko malaman. Congratulations nga pala doon sa sinasabi mong, talagang nag-viral ka. At saka naiinggit lang ako. Sinasabi ko nag-viral ka eh. Yung hindi mo ma-differentiate, yung pareho lang rebellion at invasion. Okay. Bagay, consistent naman kayo. Yan yung sinasabing opposition. Ano naman tong sinasabi mo tungkol dito kay Digong? Okay. Wag ka nang pakialaman. Basahin na lang mga balita. Sige. Okay, sige, larga. Sige, okay. Thank you. Yan ho sa Bitag Farm. Pinakikilala lang ho natin. Tandaan, this is like a zoo. Alam mo, a zoo, when I say you have animals na medyo kabahagi ho sila ng programa. Make note, this is the only program in the Philippines that makes sure na may relevance yun hong mga hayop na may mga personalities ho sila eh. Within the farm. Bakit napapansin ko si Franklin D? Franklin D! Teka muna. Mali ka ata. Yang nakaupo sa Orinola, si Edsel yan. Yan! Lakihan mo! Pambihira ka naman. Lakihan mo pa. Yan. Alright. Ang inyong napapanood sa TV at ang inyong napapakinggan boses ni Franklin D. Kausapin, how are you doing, Senator Franklin? Okay, may buwelo. Bakit nga pala ikaw gumaganito? Huwag mo akong pakialaman, Bentot.
Sinabi mo kanina momentum tulad ni Risa, kumukuha ng kung may momentum siya. Eh pag walang, pakiulit nga siya. Okay, so buwelo 'yon tapos okay. Napansin ko wala ka sa limelight pero hindi ka masyado ano ngayon. Ano bang balita? Sabi mo, Ben Tulfo, kung magaling ka mag-analisa, analyze me. Okay, go ahead. Tell me. I do not talk in quantity. I talk in quality. Less talk, less mistake. Tama. Okay. Anong ibig sabihin? Sabi niya, ganito raw, less talk, less mistake. More talk, more mistake. Diba? Ano iba? No talk, no mistake. Saan ka ron? No talk, no mistake. Pero, ano? Tuloy. Yan ang gusto ko sa iyo, Franklin D. Alam mo, Franklin, totoo yung sinasabi mo. You don't talk much, but anytime that you talk, may laman. Di ka pareho ng iba dyan. Alang laman, cotton candy ang utak. Ikaw naman, pag masustansya, pag nagsasalita ka, naku, Sus Mariosep, parang, alam mo yung pinaka, parang cheeseburger. Juice. Okay? Nagugutom ka na. Malaman, hindi ba? Pag nagsalita ka, in equality, with wisdom. Iba talaga pag medyo isang mga politiko seasoned na, tulad ni Franklin D. Pag seasoned na sila, tansyado na lang kanilang mga sinasabi. Connect na. Nakaka-relate sila. Kaya yung kanilang mga sinasabi, may katuturan. Kung minsan nagsasalita sila, kahit na paano, pinakikinggan sila, whether they like it or not, because the guy talks with wisdom. Merong iba, Sus Mariosep, tulad ni Risa. Risa, kumusta ka ba? Okay, nagsasalita ka. Kumusta? Ano bang mahalaga sa iyo? Quality o quality o quantity? Okay. Gusto mo ng quality and quantity? Ganun ba? Si Franklin, iba quality. Alright, Sus Mariosep. Naman. Ano ba mga sinasabi mo na tungkol sa martial law ni Digong? Gusto mong gusto mo bang interpret ko? Ang bagal naman nitong typist ko. Parang isa-isa, parang typewriter. So, sabi mo raw, I am confident. Risa, tama ba to? Correct me, time mo. Kita mo, pati ikaw, ang daldal mo. Hindi mo pa ako pinatatapos, dahil. Para kang unggoy Hindi ka naman unggoy, ostrich ka hindi ba? Wag ho kayo magagalit o mapipikon dyan yung mga yellow lovers. Makinig kayo, this is a farm. And I'm Ben Tulfo. I can talk to animals because I'm a veterinarian. Hindi ako veteran. Pagdating sa chismis, I'm veterinarian. Alright, tama ba? Sabi mo, ito, let me. I'm confident that the people who will oppose and defeat martial law. Kung yung original martial law nga ni FBR ay tinalo ng mamamayan, ang isang Marcos copycat pa kaya? Si Digong, ibig mong sabihin. Alam mong tawag ko sa iyo, ass. Alam mo yung ass? Butas. Ano yung ass? A-S-S. Butas. A-S-S. H-O-L-E. H-O-L-E. Butas yun, di ba? Pag in-English mo, ang butas, hole, di ba? Ass, angkas, sakay, sausaw, butas. Angkas, sakay, sausaw, ass. Butas in English, hole. You're full of holes sa mga pinagsasabi mo. Magbabalik ho ako. Standby lang ho kayo. Diretso na ho tayo. Sabi nga ho natin kanina, pag politika ho talaga, national pastime ho yan. Mga tao involved ho talaga. Kasi dalawang bagay lang naman ho yan. Nasa ikay oposisyon o nasa administrasyon.
Syempre, napakadami ho talaga ng mga nasa administrasyon. Kaya medyo may minorya at yung iba nagtalo na naging yung mga dating mga buwaya, sila ho ngayon kabilang na doon sa administrasyon. Pero ang kanilang mga ugaling buwaya pa rin, nakakuble at sinasabi para hindi sila ma-identify ng mga dilaw, although ang kanilang amoy at ang kanilang itsura, dilaw pa rin. Kaya lang, ang maganda, syempre dahil nga sa pork barrel, nag-aalay na sila sa Pangulo. Ako ho, diretsahan ho tayo rito. Analyze this. There's something wrong sa Congress ho natin, sa pangunguna ho na Speaker Alvarez Pantaleon. I know this guy, he's a friend of mine. As a matter of fact, we had a good talk sa kanyang tanggapan. Kaya lang, I think he need to tone down. Kinakailangan ho rito kay Congressman Pantaleon Alvarez. Should really tone down. Kung si Digong marunong medyo mag-tone down, lalo-lalo na pagdating doon sa sinasabing respect yung co-equal branch like the Supreme Court. Ako, saludo ako sa isang Pangulo na marunong. O sa una, may kontra siya. Pero pag at the end, sino pa ho bang final arbiter kung pag-uusapan ng saligang batas? Hindi ho ba ang Supreme Court? Ngayon, hindi ho maganda kung minsan ang dating ho, siguro, somebody please stand up, o kung sino man ang mga advisor ni Congressman Pantaleon Alvarez, to just make sure na bago magsalita to, baka kasi mapareho ka kay Riza Hontiveros, quantity over quality. A good politician would always want to find out yung kanya mga sinasabi, titimplahin mo kung minsan. Sometimes, nagkakamali ho tayo. Pag nagkamali tayo, it'll taper down a little bit. Tulad ho ni President Digong. Sinabi niya ho, I will not respect. But then again, bandang huli, sabi niya, I'll follow the support. That's being, respectful. And that's being, sabihin natin, professional. Pero kung sa iba ho kasi, baka sinarapan sa kanilang kapangyarihan at baka nagulat, ay hindi ho ako sang-ayon. Tulad na lang itong si Speaker Pantaleon Alvarez. Siguro importante, respect begets respect. Kung gusto mong galangin ka, gumalang ka rin. Pwede kang kumontra at pag kumontra ka, siguraduhin mo ang pagkontra mo ay sa issue lang, hindi na punto na parang ang dating ikay bully o manduduro sa co-equal branch. Kaya ho ako nagsasalita ng gano'n diretsa ho tayo, baka sabihin nyo na, bakit hindi, kung talaga nag-a-analyze ka, Ben Tulfo, why can't you just simply analyze kung anong ginagawang actuation, the behavior ng sinasabing, ito'y Speaker of the House. I mean, I'm gonna talk about this, in a sense na, babalansihin ko ho, kasi baka sabihin nyo, wala ka naman talagang troll ka, Ben Tulfo Nek nyo. Eto, nagsasalita ako Ay, hindi ho po pwede na, kumbaga, kung anong sasabihin mo mga hindi mag-anghang na salita sa kapareho mo, lalo-lalo na sa mga justices dyan sa Court of Appeals, kung ano-ano ba, tapos, Sus Mariosep, and then tatawagin mo idiots, ba teka muna, ipadadisbar mo, may punto ho naman sila, pag ganyan na lang ho, wala na tayong nare-respeto, you expect people to respect you as well. If you don't know exactly how to respect an institution, the three vital functions in the government, ito ho sabihin na ho natin, the three vital functions within the government is the judiciary, executive, legislative. Hindi kayo pwede magbastusan. Kaya galit ako doon sa sinasabing kapwa mo binabastos mo or kapwa mo, kapareho niyan, galit din ako dyan. Kapareho nito. I wish na siguro dito ho, magta-tone down na ho at medyo pag nagbitiw na ho ng salita si Pantaleon Alvarez, he'd make sure na ang bibitiwan mong salita, pag nasabi mo na kasi, hindi mo na pwedeng bawiin yan You get what I'm saying? Marami ho mga tao hindi natututo sa kanilang mga pinagsasabi. I know some people in real life. Di ba? Yung kuminsan sinasabi mo, we make sure na nasa issue. You get what I'm saying? Yung respeto doon sa kapwa mo, lalo-lalo na itong dito sa pinagsasabi. Kasi kuminsan, there was a time na ako'y nagulat na sinabi ho ni Congressman Pantaleon Alvarez, the Speaker of the House, na sabi niya, nangyari daw doon sa Result World, nako, sus Maria, sa terrorismo raw.
At mayroon, inano niya pa mga pulis noon, in the end, kinain mo salita mo. The longer that you talk, Congressman, and you don't really think what you say, there will be consequence. Choice and consequence, the choice of words, and there will always be consequence in what you say. Ganun lang ho eh. Sometimes, kung ako being a student ni Anthony Robbins, and I will keep saying this, as in attending ito yung mga conferences for 2-3 days, nung araw ho sa US, apart from being an executive, when we make decision, pag gumawa tayong decision natin, at isinagawa natin yung decision na, we put it into action. Any decision, kung ano yung nasa utak natin na pinag-iisipan muna natin, yan by thought. A thought process. Naisip mo, nabuo mo sa isipan mo. I-analyze mo muna bago mo sasabihin. Okay? I-analyze mo. Because anything na ito'y nasa utak mo pa lang, when you put it into action, you say it and you do it, there will be consequence. The decision taken to action equals, sabihin na natin dito outcome or consequence, but iba doon, that's your destiny. You will arrive and have that destiny na sinasabi ho natin, either good or bad. Kaya mga tao ho talaga, pag hindi ho nag-isip, whether kayo ho'y mga nakikinig ho sa aking programa dito ho, ito, matalinong usapan na ho ito. Do not just listen to me or follow me. Okay? Analyze everything that I say. Evaluate the facts. Tama bang sinasabi nitong si Ben? Kasi sa akin, I would rather that you'd analyze me and then evaluate every fact that I say. And then eventually, try validating it. Ano bang gustong sabihin ito? Ano bang outcome nito? If ito'y magpapatawa ba ito, ito'y nag-i-entertain lang, or ito'y talking seriously? And I'm not talking seriously to you now. Doon ho sa mga iba kasi, kung tayo ho'y mga leader na hinanalho ng ating mga constituent, kayo ba'y mayor, congressman, kahit na barangay, kahit sino pa tayong Talpulano, Estas, Judas o Barabas, na pag naluklok na ho dahil hinalay ho tayo, tiwala ho yan. So ang punto ho natin dito, anumang desisyon na pag-isipan mo, dinesisyonan mo, inaksyonan mo, may kahinatnan yan. Ang tawag dyan, kapalaran. Good or bad, maybe a short-term kapalaran. The stockpile of all these outcome, good or bad, is your destiny. Ganun lang ho kasimple. May mga taong hindi nag-iisip ho, bagbugso ng damdamin, salita ng salita, pagkatapos hindi nalalaman, mabuti sana kung yung mga sinasabi may katuturan. Yung iba kuminsan, dala lang ho ng init ng ulo. Kuminsan kung ano nasa isip, gano'n, lalabas agad sa bibig na para may diarrhea sa bibig. May kilala ho ako mga kaibigan, kuminsan kaanak pa nga. Pero para sa akin ho, ito'y parang sasabihin ko sa inyo. Maganda ho kuminsan parang naririnig nyo sa ganitong klaseng ito. Kasi ho, pag hindi pinag-uusapan dito sa programa ni Ben Tulfo, sa Bitag Live, wala hong saysay. At ang aking sasabihin, may saysay. Hindi ako nagmamagaling whether you believe me or you don't, you follow me or you don't. It's not important. I'll speak of the truth. Ganun lang ho kasimple. May iba nalalagay sa alanganin kasi hindi nag-iisip. Ewan natin kung ang utak ho nila nasa tumbon, wala ho sa kanilang sa bumbunan. Iba ho yung tumbon at bunbunan. Magkaiba ho yan. Can you relate that to what I'm saying? Minamasa ko ho kuminsan. I try to speak doon sa demographics na sumusunod ho sa akin, whether you're overseas, Filipino overseas, or Filipino workers, or anybody na mga immigrants na doon sa mga lugar na kung saan nandun na kayo. And you want to follow what's going on sa Pilipinas by simply listening to news, and everything's the same. Either fake news, real news, pareho na ho yan eh. So ngayon, mga boss, kaya ho sinasabi sa inyo to, mag-iingat ho tayo. Pag tayo ho'y mga hinalal, pag tayo ho'y mga politiko, there will always be outcome for everything that we say. Nag-uumpisa muna sa thought process ho yan eh, na pag-iisipan. Tapos yan, dinesisyonan mo, actionan mo na. Sa action mo na yan. Pag yan dalawang bagay, you can still make a corrective action if you think na alanganin ka. Pero sa akin,
whatever action, there will always be outcome. Good outcome, bad outcome, disastrous outcome, desirable outcome, undesirable outcome. We always want to have desirable outcome. Yun lang ho kasimple. Para doon ho yan sa mga leader ho eh. Wag ho kayo maging leader ng katarantaduhan. Baka kasi leader ng katarantaduhan, di na nag-iisip kung ano mga sinasabi, parang diarrhea in the mouth. Tulad ho ni De Lima, tulad ho ni Hontiveros, tulad ho ng iba dyan, tulad ni Alimango, Alejano, ni Trillanes. Ito ho, mga miyembro ng farm, tulad ho ni Kambing, si Kiko. Kiko, palabas mo si Kiko. Okay alright. Si Alejano, yung okay, wala pa si Alejano. Si Alejano, labas mo si Kit, yung tok. Yan. Ano? Tunog. Walang tunog. Wala daw siyang boses. Ang tunog ng toko, wala. Alright. Hinahanap pa. Ginugoogle pa. O sige, kalimutan mo na. Okay? Huli man at magaling, duling pa rin. Okay, sige. Pa-impress ka pa. Ano bang sinasabi mo dyan? Okay. Yan, that's si Congressman Alejano. Personified by a lizard called Kit. Kit is Toko. Hey, this is a zoo with Ben Tulfo. Farm ho tayo rito. Watching from Kuwait. Ito ho, si Jetlyn Glory. Sabi na dito, morning idol Ben from Jeddah. Watching ho, Magno Basig from Taiwan. Cotabato City sa Ayuk Brems. And si Annie Palmores Temple, sabi ho, watching from Moscow, Singapore. Yan ho, si Rochelle. And then si Edna Tagpos from Riyadh and Malaysia. Si Salome Gapunan, Susana Awat, watching from Jordan. And then sa Pangasinan ho, si Sunny Pacheco. And then sa KSA, si Terry Juban Lee. And then si Mr. sinasabi Yael Hitume Chua from Tokyo. And then sa Muntinlupa, napakalayo nito si Jeffrey Bonina. Sa Macau, si Mel Sevilla. And then from Manila, si Alfredo Galendez. And then Zamboanga, buenos dias, hello fe, si Jello fe. Alright, si Tess Malyari from Canada. Alright, gabi ngayon sa Canada. And then ito ho sa Israel, si Pearly Beralde. And then sabi ho rin, sino ba to? Local feeds lang ang pagkain dyan para tumalino. Local feeds? Not imported feeds ang pagpakain mo dyan sa mga animal farm mo dyan, Sir Ben. Dahil nakakabobo, organic naman ang kinakain ng mga ito. Pag sila'y nasa radyo matalino at ang paglalaruan ko, pag sila'y totoong tao, kakasayan, magagalit, magpapakampi roon sa isa. Baka, ewan ko, baka magkautal-utal sila pag nagsalita dyan, pag magpapakampi. Bahala na kayo. Si Kay Marie Park, hindi daw true yung ha. Okay, nagpa-interview. Tas hindi raw true. Okay, sige, okay na. Bitag Farm naman, okay. Ang dami yung mga bati. Batian na ba tayo rito? Hindi ko mauubos to, thank you. And I know, sabi ho ni Michael Torregoza, sige, Ben, walang kwenta mga LP na yan. Boss, may kwenta rin naman sila. May saysay din naman ka ng pagiging oposisyon. Puro kontra, yun na nga ang sinasabing oposisyon. Kontra ka, hindi ka sasang-ayon para magkaroon ng balanse naman in defense of LP. Pero wala namang mailatag na magandang solusyon. Hindi na importante kung may solusyon. Basta kumontra, oposisyon eh. Sa lahat ng mga gagandang ginagawa ng gobyerno, palaging masamang komento. Pag ginawa nilang masamang komento, katsokara na sila. Hindi na sila oposisyon. They have to live with the fact that they're opposing. From the word opposition, to oppose. Pag ikay sumang-ayon, then you are already with the administration. Wow. Okay, Maria Leonora Lee. Wow, ang Manila Zoo nandyan na pala kay Ben Tulfo. The zoo, hindi ko sinabing Manila Zoo. Zoo type because we have the animals. And make sure pag kayo pumunta ho rito, abay, hindi ho mukhang hindi ho pet shop ang amoy namin dito.
Walang amoy na mga, alam mo yung mga ipot na mga mga pasensya kung kumakain kayo. Nakabisita na ho ba kayo sa bahay ng mga iba o dito sa may tendesitas, naman kayo sa pet shop, ang gagara ng taas pag naamoy mo, tatakbo ka agad dahil naku Mariosep, dito ho sa Ben Tulfo Bitaglive Farm, sa atin dito sa Radyo 5, walang amoy ho na mga amoy animal o mga farm. Siyempre, pag sinabi mo sa farm, ano pang ina-expect ko? Alam mo ba naman, Victoria's Secret na pabango ang aamuyin mo dito? Wala dito! Kahit na sexy ka pa. Hindi ba? Tulad ni Charm, hindi po pwede. Victoria's Secret yan. Tulad ni... Abay, easy boss. Baka maano tayo dyan. Sexual harassment yan. Tulad ni May! Kita mo si May. Talagang pag lumakad yan, parang catwalk. Si Angge, talagang yan ang sinasabi natin. Kulang lang, umaakit ng nyug yan para kumuha ng tuba. Si Cyril, tirador ng kanin. Pinakikilala ko sa inyo mga staff ho ng kasama ho natin ngayon. Okay? Katulad po ni Ma'am Cherry. Si Ma'am Cherry. Iyan, mabait yan. Okay yan. Mga mababait na kasama natin. Sip. Okay. Huwag niyong pinagloloko. By the way, mamaya pakinggan niyo pasundan niyo kami sa aming public service ng Kilos Pronto. We want to make sure na kami hindi lang kami sumbungan ng mga OFW, yung mga pang-ape. Marami dumarating sa amin. Can you imagine na talagang sinasource out na namin yung mga talagang first priority, mga talagang, nakikita ka, ang mga Arabong mababantot, malilibog yung mga hinayupak na yan. Ewan ko doon sa kinakain siguro ng mga potok sa buho na yan. Takin mo kahapon yung isang OFW umiiyak na. Pag na L na raw ata, Jesus Mariosep, yung manoy ni Arabong mabantot, kinikis-kis doon sa tagiliran ng OFW. Kung minsan pinahahawa, nakaka-bullshit, hindi ho ba? Kaya kami mabilis ginagawa namin pagdating ng pauwi sila. Don't worry, lahat ng mga sumbong Luzon, Visayas at Mindanao, hindi lang kami pan Luzon, hindi lang pan Visayas, Mindanao. You can, as a matter of fact, kami arranging to go and do a public service caravan ng Kilos Pronto sa Baguio. Kung ready na ba dyan, doon sa Baguio PTV at saka sa Davao PTV, kami ipupunta roon to do a public service. Mga rami raw pumupunta sa Radyo 5 sa may Davao. Wala kami roon. Dito kami sa Radyo 5. Isang dura lang. Distansya lang. Pumunta ka. Kabilang bakod mo lang. Nandiyan na yung PTV. Pero darating kami dyan. We'll tell you when. Pagdating ng aming public service caravan ng Kilos Pronto kasama Stulo Erwin, myself and Alex Santos. I'll see you later. Well, wala na kaming oras. I hope you enjoy the show. The show! And the analysis as well. See you tomorrow. Adios.